ka-Harden, ito muli si Hardinerong Pastor Abelardo Guerrero. Sa hapong ito, tayo po ay mag-share sa inyo ng isang video ng pagtatanim ng radish gamit ang puno ng saging ng isang masipag at inovative na farmers. So dito po sa video ito, matututunan natin na hindi rin usapin ang space para tayo ay makapagtanim ng gulay. Maraming kaparaanan na magagawa natin ito. So in-encourage ko po kayo na panoorin natin ito at matutunan natin yung ginagawa ng masipag, creative at innovative na farmer, kung paano siya makapag-raise ng gulay na safety, no, na natural na kaparaanan ng pagtatanim, no. Dito pinapakita niya sa atin na maraming paraan para tayo ay makapagtanim ng gulay. So encourage ko po kayo na sundan natin itong video na ito. Dito mga ka-Harden ay makikita natin ang pagtatanim ng green leafy vegetable sa puno ng saging. Ito ay paring nakunan na ng bunga na wala na itong pakinabang, tinumba na. Kung kaya't sa halip na hayaan lang na mabulok, ito ay kanyang ginamit upang pagtaniman ng radish, no. Kita po natin ito po sa ganitong paraan, hindi mo na siya kailangang diligan ng araw-araw dahil yung puno habang nabubulok ay nagpo-produce siya ng tubig, nagiging wet yung puno, kung kaya't nasusupplyan yung water need ng tanim ng gulay, no. So ito nakita natin, ayun pala ang ginawa niya. Kahit wala palang bunga ay kanyang pinutol, tinumba. Pero mas maganda sana kung yung puno ay yung pinagkunan muna ng bunga, nang sa kanon ay hindi na siya nakakahinayang, no? So ay makita natin yung kanyang innovation, yung kanyang creativity, no, para makapagtanim ng gulay. Maaring meron din siyang ibang area pa, pero maaring itong puno ay kanya na lang hiningi upang pagtaniman doon sa kanyang bakuran. So napaganda po yung kanyang ginawang pamamaraan upang makapagtanim ng gulay, no? Hindi usapin yung space para makapagtanim ng gulay. Para sa mga innovative na tao ay maraming paraan na magagawa para makapagtanim ng gulay. Sana pakinggan nyo tayo sa pamamaraan ng magsasakang ito upang gawin din natin sa ating mga sariling bakuran, sa ating mga sariling lugar, upang sa kanon ay makapagtanim tayo at makapag-produce tayo ng consumption ng ating pamilya. Yun, kanyang binutas, pinakita niya kung paanong mabubutasan para makapagtanim ng gulay. Sa tingin ko, kahit anong green leafy vegetable, pitsay, yung alokbati, ay pwedeng itanim natin sa puno ng saging na katulad nito. Para sa kanon ay maging kapakipakinabang din yun. Ginamitan niya ng niyog, yung tawag nito, ginagod o pinong-pinong pagkakahati ng nyug, na tawag yan. Yun, magandang pamamaraan sa pagtatanim ng gulay. Yun, ang galing. Talaga din namang innovative yung farmer na ito. So yun, gayahin na po natin yung kanyang naging kaparaanan sa pagtatanim na ito. So ito ay gagayahin ko rin, no? Dahil dun sa aking area na pinaharap sa akin, may mga puno na hinahayaan na lamang na mabulok, nakuha na yung bunga pero
hinahayaan na lamang nung may-ari. So mga garden, no, magsigasig po tayo sa pagtatanim ng sarili nating gulay, ng ating pagkain, nang sa kanon ay malayo tayo sa mga residues ng mga agricultural or farm input. Nang sa kanon ay hindi natin maranasan ang mga mabibigat usapin ng kalusugan. So shout out po sa inyong lahat, lalo na sa mga nasa-subscribe at sa mga magsusubscribe ng aking channel. Sana ay sama-sama tayo, no? So tulungan nyo ako para sa promotion pa ng natural and practical agriculture. So sa inyo pong lahat ay labis-labis po ang aking pasasalamat sa inyong kabutihan at pagyakap sa aking channel na Hardinero Pastor. Sana po sa mga susunod na video na i-upload ko ay magugustuhan pa ninyo itong aking ginagawa para po sa ating lahat. Yun, no? Ang namunga na, nagdahon na, pwede nang i-harvest. So yun po, at sundan natin yung kanyang naging kaparaanan para sa kanon ay ma-enjoy po natin sa mahal ng bilihin ngayon. Pag may tanim na sarili natin, siguradong malaking tipid din ang ating magagawa para sa ating pang-ekonomiya. Ibibili na lang natin ito ng ibang pangangailangan ng ating pamilya. Yun po, no? Ang ating encouragement sa inyong lahat, mga garden, mga kapwa ko na mahilig magtanim ng ating mga gulay para sa ating sariling kapakinabangan. Ayan o mga garden, 15 days later, meron na siyang hinarvest at ito ay siguradong meron na siyang supply sa kanyang pamilya. Hindi na siya bumili, hindi na siya gumastos. Siguro pag binili lahat niya ito ay aabutin ng 100 na mahigit. So ayan po mga garden, magandang So mga garden, napanood natin yung video na pinakita sa atin na maaari palang magtanim maging sa puno ng saging na natumba na. Usually yung mga cultivators natin ng saging, pag nakuha nila yung saging, yung bunga ng saging, hinahayaan na yung puno na nabubulok lang, no? Pero doon sa masisipag, inaayos ito at pag tag-ulan, ito ay tinutubuan ng mushroom, no? Dahil masarap din yung mushroom, no? Natural din na tumutubo itong mushrooms na ito. Pero marami pa rin palang paraan, no? Marami pa rin gamit yung ating puno ng saging, no? Kung alam natin itong pagyamanin, alam natin itong i-improve, ay marami tayong maaring paggamitan ng puno ng saging, no? Na hindi lamang siya mabubulok o yung bunga, hindi lamang siya pagtutubuan ng uong, kundi marami ding maaring paggamitan para makapagpatubo tayo ng mga gulay para sa ating pangangailangan. So kanting lambing po sa inyo mga garden, no? Paki-subscribe po sa ating channel. Mag-like po tayo sa video, mag-comment po tayo at i-hit po natin yung bell button para lagi po tayong notified
sa mga bagong videos na ina-upload ni Hardinerong Pastor. Thank you for watching and God bless sa bawat isa sa atin.